Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri at pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo at dobling paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor beloved Pastor Willie Almeida at sa kanyang butihing Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa buong beloved Almeida family. Magandang tanghali po sa atin lahat, mga paguhan, datihan at sa ating pong mga nangangasiwa dito, mga preacher. Magandang tanghali na po sa ating lahat, mga minamahal. Ako po'y nagpapasalamat mga minahal dahil ako po'y makakapagpahayag na naman ng isang buhay na patotoo sa aking buhay, mga minamahal. Mga pagbabago sa aking buhay, mga minamahal, nung hindi naman po lingid sa atin dahil puro taga rito sa ating baryo. Alam nyo yung mga minamahal nung wala pa ako dito sa gawain, mga minamahal. Alam nyo naman siguro yung kung anong klaseng pagkatao ko. Bisyo dito, bisyo doon. Yung bisyo na, ginagawa pang bisyo. Diba yung pag-inom, pagsugal, bisyo na, sabi nga niya, bisyo na, binibisyo pa. Pero dahil sa kagbutihan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, nung mabautismo na ko rito, lahat po yan parang pinahid na tinaboy ng masamang hangin yung aking mga gawaing pangsanlibutan ng may namahal. Binago lahat yan, pati yung pag-inom. Lahat po ng bisyo, binago po yan lahat. Nawala lahat sa akin yan, mga may namahal. Yung karamdaman ko, mga may namahal, sabi nga niyan, kung medyo mahina-hina talaga ang talagang tatakbo ka sa doktor dahil sabi sa akin ng doktor nung magpatingin ako doon sa sa bayan ng Goa, nagpa-blood camp po ako. Yung sakit ko, mga minamahal, stage 5, mga minamahal, na chronic kidney. Sabi nga niyan, kung mahina-hina talaga ang pananampalataya mo, talagang bibigay ka. Sabi nung doktor sa akin, mga minamahal, sabi ni Dr. Dado, pumunta ka na doon sa may UniHealth, ka na doon ng mga dalubhasang doktor dahil malala na yung karamdaman mo. Magkasama kami ng aking beloved anak. Sabi niya sa akin, ano pa? Pupunta ba tayo doon? Sabi ko, hindi. Kinabukasan, diretso ako dito sa pastoral, mga minamahal. 3 araw ako dito nagpasting, mga minamahal. Hanggang ngayon, mga minamahal, tingnan nyo. Nakatayo pa ako rito sa akin. Una pa, nagpapasalamat sa kabutihang ginawa sa akin ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Amen. Hindi mo talaga maiwasan dito, mga minamahal, pagka presensya ng mga minamahal na Panginoon ng nasa ating kalooban. Hindi mo talaga maiwasan na hindi ka talaga tumulo ang luha natin dito sa pagkagalakan ng ating puso. Hallelujah. Mga minamahal, isa pang mga minamahal, papatuto ko sa inyo, mga minamahal, nung December po, nung bago mag-New Year po, galing po ako ng bayan. Yung takbo ng motor ko, mga minamahal, nasa around 50. Pagdating ko dyan sa may napawon, mga minamahal, may isang truck, mga minamahal, yung cargo truck nung delivery ng mga nagde-deliver ng mga package, malaking truck, 6-wheeler, mga minamahal. Pagtapat ko sa kanyang minamahal, bilang tinabig niya yung truck, yung side mirror ng salamin ng motor ko, mga minamahal, dumikit na doon sa gilid ng truck. Sabi ko, sa loob-loob ko, kung wala ako dito sa gawain na to, malamang nandun ako sa ilalim ng truck na yun dahil malamang sumadsad ako dun sa ilalim. Pero anong kababalagan, mga minamahal, anong himala ng ating mahal na Panginoon Hesus. Nakadikit na yung side mirror ko dun sa biglang kaming nagkahiwalay ng truck. Nakahiwalay kaming ganyan, doon sa may tangod po kang mga, dyan baga may pitching na, harong dyan sa napawon. Tapos, sa isip ko, parang gusto kong magalit doon sa kasi sabi ko sa kanya, sinabihan ko na lang na, sabi ko, papatayin niyo ba ako? Tapos yung truck, biglang lumakay doon sa gilid uli, bumalik doon sa atin yung pwesto niya. yun lang ang nasabi ko sa kanya, mga minamahal. Tapos tiningnan ko siya,
walang imik yung dalawa, yung driver tsaka yung painante niya, hindi bumaba doon sa hindi bumaba doon sa sakyan nila. Yung hindi na, yung bilang Kristiyano mga minamahal, dahil hindi naman ako nasaktan, tumuloy na ako dito, umuwi na ako, pero sinabi ko doon sa beloved husband ko na, yan nga nangyari sa akin nung December. Isa pa mga minamahal, pinapasalamatan ko pa mga minamahal yung kabutihan ng mga mahal na Panginoon sa akin. Nung first time ko mga minamahal sa edad kong ito, lagi akong nakagala-gala sa Luzon, Visaya, Mindanao, pero yung Lunita mga minamahal, noon lang ako nakapunta sa gawain ng ating dakilang Diyos. 50th anniversary ng ating gawain Diyos. Hallelujah. Yung bago pa yun mga minamahal bago pa po mga 1 week pa bago maggawain sa Luneta. Marami pong hadlang na sa akin. Maraming balakid na kung anong mga Miyerkules na nga noon, natrangkaso pa ako, tapos marami akong na rayuma. Ang ginawa ko mga minamahal, kahit sabi nga sudok na sa panahon, nagpuri, antag-fasting pa rin ako kahit sa bahay na lang, dahil mag-duty ako doon sa gawain ng mahal na Panginoon. Sabi ko kasi, di ba nga, sabi ko hindi ako pwede magbiyahe ng matagal, mga ilang oras, dahil baka sumakit ka ko yung tagiliran ko, yung paa ko baka maga. Pero sa kabagan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, nung nagbiyahe, payapa mga minamahal. Wala akong naramdaman na ang kagalingan talaga mga minamahal pagka nasa pagtatapat ka sa mga minamahal na Panginoon, talagang ibibigay niya talaga. Hallelujah. Isa pa mga minamahal na pasalamat ko, lubos-lubosin ko na ito mga minamahal. Nung po mga minamahal, nung August, mga minamahal, nahuli po ako ng LTO doon sa Tigaon, mga minamahal. Kasi naka-expire po yung motor ko ng 2 linggo. 2 linggo lang yung nagpunta po kami sa DSWD dahil humingi kami ng tulong doon. Nahuli po ako ng LTO. Yung arkilangan ng sa akin yung manugang ni Brother Gene. Sabi niya sa akin, hatiin na lang natin, 3,000 lang naman yung nakuha namin doon. Sabi ko, wag na, dahil kailangan mo yan. Sabi ko, talagang kasama to sa hanap buhay ko, ang ganitong mga sitwasyon. Yung tama-tama doon mga minamahal, may 2 akong baboy na talagang malapit na rin ibenta. Ang nangyari mga minamahal, yung isang baboy, yung 2 baboy, nagkahalaga lang, wala pang 20 mil, yung 2 baboy, yung penalty ko mga minamahal, 15,000. Sabi ko, ano na kaya mangyayari sa akin ito? Mawala na yung puhunan ko. Nung pagbayad ko doon sa LTO mga minamahal, nag-restore ako ng motor, binayaran ko ng 15,000. Halos ayaw kong bitawan yung 15,000 kasi sabi ko, ilang buwan ko itong sa pag-alaga ng baboy, tapos dito lang pala mapupunta. Pero mga minamahal, pag nagtatapat ka sa mahal na Panginoon, hindi papayag na hindi babalik sa iyo ang nalulugi sa iyo, mga minamahal. Ginawa niyang 4, mga minamahal, yung baboy ko, mga minamahal. 4. Tapos mga minamahal, nagbinta ako ng isa pa lang ang binibinta ko mga minamahal. Alam mo kung magkano? 20,000 yung isang baboy. Mayroon pang 3 na halos mag-100 kilo na ang isa. Kaya mga minamahal, napakadakila talaga ng ating mahal na Panginoong Hesus sa gawain ito. Buhay na Panginoong Hesus na laging nakasubaybay sa atin. Kung ano man ang ating mga ginagawa sa buhay, dapat talagang nasa Kanya talaga tayo. Hallelujah. Kaya ang pinakamataas na pagpupuri at pagparangal sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus lamang. Praise the Lord. Hallelujah.